town, our radio, radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, the 7 Great World End Time Events. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Shalom! Magandang umaga po. Mula sa impilang tagapaghatid ng mabuting balita ang Yeshua the Messiah Fellowship and Cooperation with FSG Cainta Rizal ay muling ihatid sa inyo ngayon ang karugtong ng unang 7 silyo. Nasa pang-anim na po tayong silyo at noong nakaraan, subalit hindi pa natin ito natatapos kung kaya sa umaga nito ay ang pang-anim na silyo ay muli nating babasahin ang aklat ng Biblia, Payag, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 17 para sa kabatiran po ng lahat ang mga silyong ito sa bawat pagbubukas nito sa ng kordero o ng ating Mesiyas ay may hatid itong mga malalaking kaganapan buong mundo. Katulad ng mga nabanggit ko noon, ang mundo na sa ngayon sa ating kapanahunan ay nasa unang silyo. Tayo ngayon, sa 7 unang silyo, tayo ngayon, ang buong mundo ay nasa unang silyo. Ang mga kaganapan nararanasan natin sa ngayon ay makikita ito na nabibilang tayo sa unang silyo. Maliwanag na ipinapayag ito ng Biblia, aklat ng Marcos, Kapitulo 13, buong Kapitulo 13 at Lucas Kapitulo 21 buong Kapitulo 21 at Matthew 24 buong Kapitulo 24. Ang mga ito ay halos magkakatulad ang mga ipinapayag at ito ay tumutukoy na sa ating kapanahunan sa ngayon kung aking babalikan na ipropesiya ito ng 1,000 taon na ngayon. 1,000 taon na. At ngayon pa lamang ito nagaganap sa ating kapanahunan. Hindi pa man natin natatapos ang unang silyo na ito dahil binigyan natin daan ang pangalawa, ang Great Tribulation na atin ngayon tinatalakay ang silyo na
simula ng verse 3, chapter 3 ng Revelation, chapter 3, 4, and 5. At ngayon ay narito na po tayo sa pang-anim na nga po na nabibilang sila. Basahin po natin ang Biblia, Aklat ng Payag, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 17, kung saan ang kasunod, ang kasunod mismo ng tinatawag na sa unang silyo na sa ngayon sa ating kapanahunan na tinatahak na ng buong mundo, ang unang silyo, ang pagbubukas ng pang-anim. Nandito na tayo, kaya natalakay natin ito nung nakaraan, kaya nandito na po tayo sa pang-anim na silyo. Mamaya ating babalikan ng konti, no, ang unang silyo kung saan narito tayo. Subalit, ipagpatuloy natin sa ngayon ang pang-anim na silyo. Narito, ating babasahin ang verse 12 ng Revelation chapter 6 kung saan nabibilang na ito sa pangalawang silyo, kung tawagin naman ito ay Great Revelation. Sabi sa verse 12, nang buksan ng kordero ang pang-anim na silyo, lumindol ng malakas. Alalahanin natin ang sinasabi dito na lumindol ng malakas. Hindi ito yung nakikita natin sa ngayon, nababalitaan natin sa mga balita na maging ang Myanmar, ang Thailand, nakikita natin ang Turkey, kamakailan lamang, ay nagkaroon ng malalakas na lindol. Hindi ito ang tinutukoy dito sa chapter 6, verse 12, dahil ang magaganap na ito na lindol ay ibang klase yun, no? Ibang klase na lindol yun, grabe. Ito, nakikita natin, wala pa ito. Hindi ito ang makikita natin, ha? Pero nagugulat na tayo sa itsura, di ba? Pinapalaala lang sa atin na ito nga ay magaganap, higit pa dito. How many times sa ating nakikita ngayon na mga nakikitang paglindol, pagbagsak, how many times kung i-compare natin sa tinatalakay sa Revelation chapter 6 verse 12, that would be more than 10 times. Okay? Kahit kasi ang mga bundok ay guguho. Okay? Yung Rocky Mountains, kung tawagin, nakakatakot, no? Minsan kami ay, yung Rocky Mountain na yan, na kami ay sa aming sa aking kapatiran, no, diyan sa Naval, Giliran, naligo kami, hindi ko alam kung ano ba, Sukol, ano ba yun, hindi ko alam kung ano ang pangalan ng paliguan. Napapaikutan siya ng napakataas. I think it would be 4 to 12, 5 story ng rock na paikot siya ng rock. Rock formation talaga. Tapos, nakagagulat kasi biglang lumindol. Bigla siyang lumindol. Yun ako, sabi ko, Rocky Mountain na ito. Takbo. Sabi ko ganyan, nagugulat na sila. Nauna pa ako. Naglalakad na ako. Nauna pa ako doon palabas. Kasi napaikot sa yung mountain na puro bato. Then, parang gumagalaw, di ba? Yung gulat mo siguro eh. Yung pala nga, napaka-kunti pa lang yung lindulen. Takot na lahat ang mga nandoon. So, sabi rito, nang buksan ang pag-anim na silyo, sa Great Revelation ito magaganap, hindi sa ating kapanahunan. Katulad ng nabanggit ko, kung may napapansin tayo na mga ganitong pangyayari, wala ito. Hindi ito yung sinasabi rito, matindi yun. Alalahanin po natin ang mga marinig natin sa ngayon tulad ng lindol na malakas, hindi po nga ito. Hindi nga po ito. Bagkus ang mga lindol na ito ay magaganap pagkatapos ng rapture, ang dulo ng ating kapanahonan sa ngayon. Rapture, dahil katapusan ito ng kaligtasan ng New Testament, ang kaligtasan ng lahat ng tao sa pamagitan ng grasya at pananalig natin sa ginawa sa pagkapako niya sa kahoy, at ang sinumang tao ay dapat
tanggapin ang ating Mesiyas na si Yeshua upang magkaroon ng kaligtasan. Ngunit ang hindi tumatanggap sa Kanya ay walang kaligtasan mula sa ating walang kaligtasan. Ibig sabihin, saan mapupunta kung ikaw ay hindi ligtas? No? Ang Biblia na mismo nagsasabi na mababasa natin sa John chapter 3 verse 17 up to 19. Narito, ating babasahin sapagkat sa verse 17 ng John chapter 3, sapagkat hindi sinugo ng Yahweh ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi ang sanlibutan ay maligtas sa panamagitan niya. Verse 18, ang sumasampalatay sa Kanya ay hindi hinahatulan. No? Talakay natin ng saglit ang paghatol. Ang hatol na tinutukoy dito ay ang walang hanggang apoy sa impyerno. Ito ang judgment. No? Dapat walang isa man dito na dumaan dito dahil walang program, hindi program ng ating mahal na Mesiyas na may mapunta sa impyerno. Wala. Let's remember that. Kaya lamang, kung kaya't hindi tumanggap, no? Ang hindi tumanggap, yun lamang ang sinasabi ng Biblia dito na yun ang mapupunta. Ang hindi tumanggap upang sumampalataya ay hinahatulan na. No? Ibig sabihin nito ay nakadistain na sa impyerno ang mga hindi tumanggap sa Kanya. Ituloy po natin sapagkat hindi siya sinampalataya at tumanggap sa pangalan ng bugtong na anak ni Yahweh sa verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa isang sa sanlibutan at ibig ng mga tao ang kadiliman sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ibig sabihin kung magpapatuloy ang tao at maabutan ng rapture, no? Maabutan ng rapture. Ang rapture kasi ang pinakadulo ng ating kapanahunan. Pinakadulo siya ng ating kapanahunan kung saan ito ay tinatawag din na panahon sa ilalim na ito na tayo sa ngayon sa grasya. No? Na ibig sabihin kung tayo ay tumanggap sa Kanya, tayo ay bibilangin niyang pag-aari na niya ng Amang Yahweh. At dahil dito, nabibigyan niya tayo ng karapatan maging mga anak niya. Dahil nga, mga anak tayo, ang tinatawag na original sin, ang kasalanan na naganap sa Garden of Eden, kasi may epekto yun kaya sa buong mundo, sa buong sangkatauhan, sa buong sanlibutan, na lahat ng tao, na ibig sabihin, we are under the curse, sumpa ng kasalanan na yun na nagawa nila, the Adam and Eve, our first parents kung tawagin, yung tinatawag na bunga na yon ay naging makasalanan. You know that, makasalanan na ang tao. May ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan o kasiyahan na dulot ng mga maling gawain ng tao ay nawala na ito sa sinumang tumanggap sa Kanya. Ito ang buod ng Biblia. Pagdating sa kasalanan dahil sa dugo ng mahal na Yeshua, nawala na ito sa tao. Kung kaya't napako siya at kung kaya't napako siya at kung hindi tumanggap sa Kanya bilang dakila at tagapagligtas at hari sa buhay ng isang tao, tiniyak na mapupunta sa impyerno dahil ang kapangyarihan ng kasalanan ay nananatili pa at hindi pa naalis ito sa isang tao kung hindi tumanggap sa Kanya, sa Kanyang sa Kanya bilang siya nga ang dakilang makapangyarihan at tagapagligtas. Pulit-pulit ang pangangaral ng mga lingkod ng ating mahal na Yeshua
tiyakin ang pagtanggap sa ating Mesiyas dahil siya lamang ang may taglay kapangyarihan, pag-alis ng kapangyarihan din ng kasalanan na nasa sa sanlibutan o katauhan ng isang tao. At higit sa lahat, huwag antayin, hindi ito magawa ng bawat tao ang pagtanggap sa kanya. Yung higit sa lahat, huwag antayin na hindi ito magawa ng bawat tao ang pagtanggap na hindi siya tanggapin dahil nalalapit na ang pagwawakas ng pamamaraan na ito ng kaligtasan. Actually, our season today, ang paraan ng kaligtasan ay no other than to accept, no other than that, to accept our Savior as our King and our everything in our life. Once we accept Him, ang power ng sin ng original sin ay automatically ang nawawala. Ang salvation by grace through faith dahil ang pangalawang silyo ay iba na naman ang form of salvation. Ito ay walang iba ang pagtatatak ng pangalan Yahweh at Yeshua sa mga noo ng maliligtas na mababasa din sa Revelation chapter 14 verse 1 and Revelation chapter 7 chapter 7 verse 3. Iba na ang kaligtasan during the time sa Great Tribulation after rapture. Kaya ang end, ang katapusan ng rapture na tinawag sa ating kapanahunan, no? Ang dulo, ang pinakadulo ng mga pangyayari sa ating kapanahunan na to ay ang harvest din na tinatawag yan na rapture o pagdagit. Yan ang dulo ng ating kapanahunan upang i-harvest niya ang mga ligtas. Ang mga magtatatak naman ay ang mga anghel sa mga may iwan na papasok sa Great Tribulation. Ang iba na kasi ang form ng salvation that time, no? Pagkatapos ng rapture, iba na naman ang form, okay? Iba na naman ang form ng salvation. Hindi ito ang salvation natin sa ngayon. Kaya may tinatawag ito na katapusan ng ating kaligtasan na form of or way of salvation, ang rapture. Kung saan ang mga magtatatak naman that during that time at the rapture, ang magtatatak naman ay ang mga anghel na mababasa natin sa Revelation. Ano itatatak nila? Ang pangalan ng Ama at pangalan ng Anak, ang Yahweh at Yeshua. Kung kaya't lumalabas na ito ngayon, ang ancient name na Yeshua. Lumalabas na ang pangalang Yeshua dahil ito ay itatatak. Ito ang ancient name, Hebrew name ng ating Savior at ito ang kanilang tanging tinatanggap na tatak na ang mga anghel naman ang gagawa nito. Walang iba na kaligtasan kung may iwan man ang ilan sa inyo o sa atin, sa buong mundo. Walang ibang form of salvation kundi ang pagtatak mismo sa mga noo ng mga maiwan ng pangalang Yahweh at Yeshua. Kung kaya't ito sa mga huling araw, lumalabas na ang ancient name dahil ito nga ay gagamitin sa Great Tribulation. Sa Revelation chapter 7, kung ang kaaway nga magtatatak ng 666 during the time na kung saan sa ngayon ay mula para bagang nagpapahiwatig na ang mga marka nito kung ating yung makikita direkta mismo sa ibang lugar, sa mga malaking bansa, sa mga developed countries, nagbibigay na sila ng ganitong RFID, yung itong maliit lang pero may chips ito sa loob na ngayon pinibibigay na nga
no? Libre, no? Binibigay. Hindi pa ito persahan kasi wala pa ito sa panahon ng Great Tribulation. Pero binibigay na ito sa ngayon ng malalaking bansa. Yung bang pag nagkaroon ka na nito sa iyong balat o sa iyong kamay, sa iyong noo, once na meron ka nito, sa ngayon, papakilala lang ito nila na okay ito, solution ito, okay? Kung lalabas ka, hindi ka naman nanakawan kasi ang pira mo nasa kamay mo na. Kasi nandyan na yung chips. Pero hindi ito papakilala na 666. Papakilala ito na makakatulong. Pero tandaan natin, ang sistemang ito ay mag-upgrade ito. Kung sa ngayon, ini-encourage nila na lahat nito may magpapatatak para lahat ay wala nang mananakawan o di kaya pupunta ka sa grocery, tatap mo na lang kamay mo doon, nakikita agad, magugulat pa yung cashier. O ba't itinap mo lang, niya lang yung kamay niya, bigla na lang lumabas lahat ng information patungkol sa pera niya. So, pupunta ka ng kotse mo, ano mo lang, itatap mo lang sa door ang kamay, mabubukas ang kotse mo. So hindi na siya mananakaw, no? So pupunta ka sa bangko, itatap mo na lang kung saan ka, hindi na kailangan dahil itatap lang ang iyong kamay, makikita mo na ang lahat ng pera mo. So pero tandaan natin, kung tatanggapin ito ng kahit sino man, mag-upgrade ang sistema na to. Sasabihin nito, kasi hindi na pwede ang ating sistema, no? Kailangan na natin palitan, no? Palitan na ang system ng lahat ng mayroon nito. No, ito palit hanggang sa dulo. Ano ay papalit niyan? Kasi one world system na. One world government, one religion, one military. Lahat isa na sa buong mundo. Ngayon hindi pa nga siya effective pero nagpupumilit na ang marami na humahawak nito, mga liderato nito na i-implement na ito, maging ang World Health Organization na ibig sabihin dapat na nangingialam ang World Health Organization nangyari sa COVID-19. Ang World Health ang nagkakuman, buong mundo yon. Pero ngayon ang World Health, ang Amerika ay kumalas na sa World Health Organization. Nagkaroon na sila ng sarili. So kaya buong mundo isa na, kahit ang ating what we call that, ang ating former president, no? ICC international, no? Buong mundo parang umaangat-angat na nga siya na isa na dito ang na trial ang ating former president. Pero we do not kasi ang kailangan naman talaga natin ang para sa akin, bakit nangyari ito? Maybe Almighty Yahweh is opening the hearts, the eyes of the leaders of all the world. Na ang pag-serve sa mga mamamayan ay it's not by own self, no? It must be for the people. As leader of the nation, ang heart mo dapat is, yan ang aking nakita dito, ang eye opener sa mga tatakbo ng mga position is first and foremost ang kanila unang-una mag-acknowledge sa ating Almighty Yahweh at sa kanyang anak, and to serve very well, to serve the people. Una, ang interest dapat sa mga tao, no? Hindi ang interest ng self. Kasi karamihan ng mga nananalo sa ating kapanahonan ngayon ay yung pag nanalo sa parang kanya na yung bansa. Which is wrong. Kasi nananalo ka because you will be serving the country. Ikaw ay servant ng lahat ng tao. Hindi ikaw ang may-ari, pag-aari ang bansa ng mga tao. Kung mapapansin natin, hindi ako
kampi or I'm after the due process. And the heart of being a leader na dapat first and foremost to Yahweh, to acknowledge and His Son Yeshua. And the second one is yung serve mo, yung pag-serve mo, not for your own self, but for the people. Dahil mahal na Yahweh ang kanyang mga tao. Ang buong mundo, mahal na mahal niya. So, He is raising these leaders, natayo niya mga leaders para ayusin ang mga tao. That's all. Ito yung nakikita natin na magiging eye-opener sa lahat na tumatakbo. See? Bakit buong bansa, no? Mga Pilipino naglalabasan? It's because of him, sa ating former president. Dahil may ginawa siya para sa lahat, para sa tao. Inuna niya. Nasa sa kanyang self, hindi sa pagkain niya sa palasyo, nire-reject niya ang mamahaling pagkain. That means she showed her that na importante sa kanya ang kapakanan ng tao. Bakit siya kakain ng masasarap? Na tapos yung mga marami palang Pilipino hindi kumakain, no? Walang pambili ng bigas, no? Ito I think it's not because kakampi tayo. It's not that one, no? Don't get me wrong, kasi ito ay opener ng mga Yahweh na dapat ang mga leaders natin ay mag-serve unang-una sa tao. And we're very much blessed in Biliran, no? Because I saw it from our leaders na sila talaga they are serving to their own people in Biliran, no? That's very nice, very very nice. So ito yung eye-opener na nakikita ko para sa lahat ng mga leader, no? So nasa na tayo? Nandito na tayo sa tinatawag natin na pagtatatak. Kasi kung saan ka belong, anong office mo, saan ka nag-work, you must serve well. No, you must serve well there. Hindi yung pagiging tapat mo, magserbisyo sa tao. Okay? Yun yung pagiging tapat, yun ang mag-doktor ka man, no? Doktor ka. You're serving as a doctor para sa mga tao. Ay yung pahalagan mo ang buhay because that is your work eh. Kaya ka nandyan eh. Actually, hindi sa'yo yan eh. Nilagay sa heart mo yan. Ano man ang posisyon natin, nilagay yan sa heart natin upang tayo mag-serve. Nilagay yan ng mahal na Yahweh sa mga puso natin, lalo na ang mga doktor, dahil buhay ang hawak nila, no? Maging tapat sila sa kanilang gawain na yung pang ang mga doktor na walang iba kundi ang kapakanan ng buhay, no? We appreciate that when we congratulate such work of such profession of those doctors. Thank you very much. I-bless kayo ng mahal na Yeshua for that work. At patuloy. At ano man ang ating ginagawa, maging maayos tayo sa ating mga trabaho, everyday sa profession natin, maging tapat tayo. Yun ang mahalaga doon. So, doon kasi mababase ngayon kung ano ka. At huwag makalimutan ang ating form of salvation in our times today, which is in Revelation chapter 6, verse 1 and 2, na naunang silyo na tayo. Bagamat binabasa natin ang pang-anim na silyo sa ngayon, hindi tayo nabibilong dito. Because this is, it will happen on the Great Tribulation Day. Wala tayo doon. Okay? Ang ganda ng talakayan natin. So, kung ano man ang ating nakikita ngayon, that is our season today. Yung building, bumabagsak, kung ano-anong mga signs sa heaven, makikita natin, marinig natin. That is our times of today. Okay? Na binabasa natin sa Mark chapter 13, Matthew 24, and Luke 21. Basahin niyo po yan. Nandyan na tayo ngayon. Because we are in the first cell na ngayon. Nasa unang sila tayo. Huling hudyat din ito. Huling hudyat sa mabuting balita na ang lahat dapat ay makinig sa mabuting balita dahil ang katapusan, tinatawag na rapture, ay nalalapit na dahil nakikita na natin ang kanyang mga sinyales na parating na nga ang pagsundo. At ang pagsundo na yan ay para lang yan sa mga banal. Sorry to say that. Pero yan ang sinasabi ng Biblia. At hanggang sa susunod pong muli, tayo ay muling pakinggan natin dahil napakagandang talakayan nito sa ating programa Yeshua the Messiah. Paalam!
Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom. The mighty sound across the archipelago. Radio Natin nationwide. Here's what's happening on Radio Natin nationwide. Getting bigger, getting stronger. Radyo Natin Nationwide. In the November 2024 Okta Research National Survey,